Pero yan, aalisin ko lahat sa mga listahan yan. At speaking, mga kababayan, sa iboboto po natin ngayong darating na halalan na nasa lineup nito ni Pangulong Bongbong Marcos, pag-usapan natin itong si Abalos. Itong si Abalos, mga kababayan, naramdaman na siguro. Kasi sa dami po ng administration, sa dami po ng lineup, di ba 12 yan? Minus 1, si Aimee, kaya 11 na lang. Sa dami po ng lineup na nakalinya, o sabihin natin, pasok dito sa lineup ni Pangulong Bongbong Marcos, puro ka lineup pa. Diyan ka na umiikot ha. Eto nga, kasi yung lineup ni Pangulong Bongbong Marcos, ang dami nila, 11. Pero isa lang po ngayon ang binabanatan ng gusto. Etong si dating secretary ng DILG na si Abalos. Mga kababayan, bakit? Ito ngayon po, pinupolitika na siya. Ramdam na ata ng mga Duterte trolls ang lakas nitong si Abalos. Bakit? Biruin nyo, mga kababayan, sponsorship na nanghingi sa kanya. Ngayon, ay binabati ko si Abalos. Bakit daw inilagay ang mukha niya? Mali ba? May mali ba doon sa paglalagay niya ng mukha? Oh, sabi ng iba, syempre, politiko. Teka lang. Siya ba ay nasa posisyon ngayon? Di ba, mga ka-JP Natics, nag-resign na si Abalos at hindi na siya part ng gobyerno. Sa makatuwid, mga kababayan, kung ano ang gagawin niya ngayon, depende sa circumstances. Depende po sa pangyayari. Kasi, itong si Abalos, nakita nyo naman, nakalagay doon sa t-shirt, swimmer, tapos mukha ni Abalos. Bakit? Ano po nangyari dyan? Ganito yan, mga kababayan. Na kung naalala nyo si Abalos, talagang lumalakas na eh. Sa survey, pumapasok to, mukhang magta-top 1 pa nga eh. Nakikita namin kasi sa mga survey ni JDB, si Abalos, number 1. Yung mga kakilala namin na nagsisurvey din, si Maestro Paul Abalos, number 1 din. So nakikita nila, mukhang naniniwala itong mga DDS sa survey. At kasi, yung kanilang mga tao, nandun na sa top 16, top 17, painidoro. Diba? Painidoro na. So wala na, wala nang pupuntahan. Ang nangyari ngayon, mga kababayan, ginagawa na po nila ng kwento para masira itong si Abalos. Doble, triple kayod ang ginagawa ng mga ito. Ito kasi si Abalos, dami mo namang kwento. Siya po kasi ay naimbitahan na mag-sponsor po, mga kababayan, sa isang swimming o isang event. Okay? Isang event. Anong event yan? Ito po, mga kababayan. Philippine Aquatics ng Caraga Region 13, Butuan City, Agusan del Norte. Oy, nakapunta na ako dyan. Nakapunta na ako dyan ilang beses na. Okay, nakalagay dito, Hon Benjamin Benhur de Castro Abalos Jr., Secretary DILG. Dear Secretary Abalos, o hindi na siya secretary. Hindi na siya secretary. Mali naman kasi itong heading na to eh. Diba? Mali ito. Dear Abalos na lang dapat. Greetings. It is our privilege to invite you to become one of our sponsor for PAI Caraga Speedo Swim Series Leg 1. So ito ay swimming competition, mga kababayan. Taking place on October 26, 27, 2024 at FR sa Tornino Urios University in Butuan City. Oy, mali. Oh. We are seeking sponsorship to help us deliver an exceptional event that will engage our community and promote the sport of swimming. Kumbaga may isang organizer na nakumontak sa kanya, nanghingi ng tulong kay Abalos. Siyempre, anong aasahan mo, mga kababayan? Tutulong yan. Kandidato eh. Diba? Kandidato. Pero may masama ba sa kanyang ginawa? Ito nakalagay. The Caraga Speedo Swim Series is committed to promoting and developing aquatic sports in the Philippines, supported by STEAM organizations such as World Aquatics, the Philippine Sports Commission, and the Philippine Olympics Committee. This event is an excellent platform for talented swimmers
from across Mindanao as an avenue to showcase their skills in sportsmanship in the said field of sports. Kumbaga mga ka-GP Natics, sinulatan nila, nakipag-coordinate ang organizer dito kay Abalos para mag-sponsor ng kanilang gagawing event. At ang kapalit syempre ng event, mga kababayan, nakalagay dito, malabo your sponsorship will play a critical role. Hindi ko mabasa. Wait lang. Teka lang po Kunin ko lang yung copy ako sa PC. Sabi ko nga po sa inyo, nagtataka siguro kayo, bakit kino-content niya si Abalos? Ako, I will go for Abalos, mga kababayan. Sinabi ko naman sa inyo yan di ba? Hindi ako magsisinungaling. Ay nakasulat dito, ang sabi, your sponsorship will play a critical role in covering event expenses, including professional timing system, awards, and necessary facilities. In return, ito yung kapalit, mga ka-GP Natics ng sponsorship ni Abalos. Prominent logo, placement on event signage, and promotional materials. Recognition in press release and social media posts. Complimentary booth space at the event for direct engagement with attendees. Yan ang pangako sa kanya. Diba? Paliwanag yan yung pangako sa kanya nakapalit ng kanyang pag-sponsorship. Ang problema, meron nga pong sumasabotahe. Hindi siguro sabotahe, pero meron pong mga umaangal. Sino yung umaangal, mga kababayan? Yung umaangal po ata rito ay isa ring yung isa pong organizer. Ito po yung sabi niya, mga ka-GP Natics. We traveled 6 to 7 hours from Malaybalay to Butuan City to join the PAI Caraga Speedo Swim Series Leg 1. It's just so disappointing that a simple kids swimming competition turns political. And we paid for the registration fee, which includes the shirt bearing the name and face of politician. Dili paman intawon ni makabutar among mga anak, mga sirs and ma'am. Okay, mga ka-GP Natics. Nakita nyo naman doon sa sulat kay Abalos, siya po ay nag-sponsor. Ang ginastos niya ata more or less 350,000. 350,000. So sa kanya rin ang galing yung t-shirt. Ang nakasulat po doon sa sulat, 'di ba? Yung request na mag-sponsorship si Abalos, in return ilalagay po yung logo niya, yung pangalan niya. Walang problema doon kasi pera niya po yung ginastos dito kung umaangal, etong mga sino ba tong umaangal na to? Pangalan Maem Rabs. Sino pa yan si Maem Rabs? Nagbayad daw siya ng 'di ba? Mga kababayan, we traveled 6 to 7 hours from Malaybalay. Tapos nagbayad din daw siya ng t-shirt para sa competition. Libre nga po ito. Libre yung t-shirt na yan. Sponsorship ni Abalos. Anong masama dito? Wala pong masama dito. Bakit? Mga kababayan, si Abalos ay hindi naman po siya incumbent na secretary. Diba wala na siya Kumbaga, normal na makita natin yung picture niya. Hindi to politiko. Bakit? Mga kababayan, siya po ay tumatakbo. Natural, kailangan niya na makita yung mukha niya sa public. Kailangan, talaga, ito pangangampanya style. Diba? Na siya ay tumutulong. O alangan naman, tutulong ka, tapos ikaw nangangampanya, ilalagay yung mukha mo sa isang side, napakaliit lang. Diba? Ang problema kasi dito, kaya natin dinidebunk ito, yung si Maem Rabs ay isa pa lang Duterte. Ayan, no?
isa pa lang Maka Duterte. Maem Rabs, I am one of the 32,208,417 fly high. Diba? So, makasara. Ayan, oh. Tumblr, ragyod, nakaya og kopya, ang OBP t-shirt, check food. Ang kagwapa hapit na ang kamaldita murag tupong-tupong ra. Ayan, oh. Makasara. Ayan ang mukha niya. Makasara, mga kababayan. Ngayon, kung titirahin nila si Abalos, hindi dapat. Mali yun. Baka, kung may titirahin sila, itirahin nila yung politiko. Kasi kung gumastos si Abalos ng 350,000 doon, pera niya yun. Out of his pocket. Bakit mo nalaman, GP? Natural. Nandun pa ba sa incumbent, secretary pa ba ng DILG si Abalos? Di ba hindi na? So saan natin sasabihin na nanggaling ang pera? Hindi natin sasabihin na nanggaling yan sa gobyerno. Dahil wala na siya sa gobyerno. Itong si Bongo, mga kababayan, na nandyan din pala yung kanyang t-shirt. Meron dyan, Ito, lalagyanan. Ocean Pack. Senator Bongo. Nakalagay, Senator Bongo pa. Tapos yung isa, t-shirt. Ayan, Coach. Senator Bongo, ang laki-laki. Bakit? Ang titirahin mo lang dito ay si Abalos na kung tutuusin, gumastos siya dito, nag-sponsor, pera niya yun. Ito, mga kababayan, hindi natin alam kung yung pera na ginastos dito na pang-sponsor ni Bongo ay nanggaling ba sa pera niya, sa bulsa niya, o nanggagaling doon sa saan? Baka mamaya, mga kababayan, galing ito kung saan? Sa gobyerno. Diba? Wag po tayo basta-basta na, alam nyo, wag tayo basta-basta porket kalaban, titirahin na kaagad, kahit na maganda sira-sira kayo. Kasi kung titirahin nyo si Abalos, tirahin nyo rin si Bongo. Kasi kung may malala dito, mas malala itong si Bongo. Bakit? Sabi ko nga po, hindi na incumbent itong si Abalos. Nag-resign na po siya as secretary. Sa makatuwid, yung kanyang ginastos dyan na pagtulong, normal lang kasi kumakandidato siya. Ilalagay niya talaga yung mukha niya. Sa kanya yan gastos niya yan. Natural, para maalala siya ng tao. Pero ito, mga kababayan, nag-sponsor si Bongo. Hindi naman tinira ng daughter tards, di ba? Hindi naman tinira, Hindi naman tinira ng babaitang ito. Wala siyang sinabi. Pagkos magkasama naman, itong si Abalos at si Bongo sa mga t-shirt. Naging politiko daw, mga kababayan. Yung kanyang sinalihan. Nagbayad daw siya ng registration fee. Kung nagbayad ka ng registration fee, it doesn't, walang connection yan dito kay Abalos. Kasi dito, nag-sponsor lang naman siya. So natural, mga kababayan, yan ay ownership na tinatawag. Kung ikaw ay nagkaroon ng registration fee, dun yun sa mga officer, dun sa mga organizer. Hindi si Abalos, walang kinalaman dun. Diba? Di sana sinabihan mo yung mga organizer, huwag kayong manghingi ng solicit sa mga sa mga kandidato. Diba? Para wala kayong makita. Mga buang pala kayo Alam nyo, na ramdam po kasi nila na yung mga kanilang mga kandidato ay wala na. Kita mo, parehas swimmer. Tapos, yung kay Bongo, ayan, Ocean Pack 10. Tapos, di ba? May nakalagay pa dito. Binanggit ba nila si Bongo? Hindi. Ang sinisira lang nila si Abalos kasi alam nila, itong mga to sira na Nakakakampi nila. Diba? Mga kababayan, nakikita natin na nasasaktan na sila ngayon kasi ito pong si dating Secretary DILG Abalos
or DILG, former Secretary Benhur Abalos, nasasaktan na sila. Kasi pumapasok sa top 12 eh. Tapos sila wala. Eh paano hindi papasok sa top 12? May ginagawa eh, mga kababayan. 'Di ba? May ginagawa yung tao eh, itong mga 'to. Ang aga nga ng politika eh. Sumasama kay Aimee sa DSWD. Namimigay ng ayuda. Oh. Ibig bang sabihin, mga ka-JP Natics, kapag kalaban, pagdating sa ganyang bagay, sports ang pinag-uusapan, pagkalaban, babanatan. Pagkakampi, hindi. Ayaw ko maging bias dito pero pinagtatanggol ko lang si Abalos kasi nakita natin Duterte yung nagko-content o yung umaangal na siya daw po ay nagbayad, nag-travel daw ng 6 to 7 hours. Makikita lang yung competition ng bata magiging politiko. 'Di ba? Yan ang sabi niya rito eh. Oh. Oh. Turns political. Ito yung mga binayaran. Ayan, total, mga kababayan. Yan ang pinamigay na nanggaling sa bulsa. 300,000. Meron pa ata dito. Hindi, yun na yung total kanina. Oh, yung budget. Oh. 300,000 ang na-donate ni Abalos. Normal. It's a very normal kasi kandidato yan, mga kababayan. Hindi naman yan incumbent na sasabihin ninyo nanggaling ang pera sa gobyerno. Kasi sabihin nila, nanggaling yung pera niya sa gobyerno. Bakit? Anong katibayan nyo? Unang-una, siya ay hindi na part ng gobyerno. Paano nyo sasabihin na galing ang pera sa gobyerno? Pasag na naman kayo dito. Mga dutain, hindi na kayo nag-iisip. Mga trolls ng kabilang kampo. Sana hindi na kayo nag-iwan. Ayan hindi nyo nga tinitira parehas na event yan, mga kababayan. Pero wala kayong sinabi. Sa madaling salita, hindi kayo patas. Diba? Alright, so hanggang dito na lamang po mga ka-JP Natics. Magandang gabi po sa ating lahat. At ako ay makakatulog na siguro. Meron bang quadcom bukas? Iyo. Ito na naman, puyatan na naman tayo pag may quadcom bukas. Pero hindi siguro ako magla-live ng quadcom kasi mahina ako doon. Nasisira yung natin. Nasisira yung ating algorithm. Diba? Hindi ako magla-live ng quadcom. Doon na lang ako sa mga react.